Ngayon, ano nga ba ang kahalagahan ng ating pag-aaralan? Ito ay matututunan natin kung ano nga ba ang kahalagahan bilang isang ganap na leader. Dahil tayo ay pumunta dito upang matuto tayo kung paano tayo makapaghihayat ng maraming tao at maging isang magandang ehemplo sa iba. Ano ba ang purpose nitong ating pag-aaralan? To introduce you to the standard and requirements of the Pathfinder Plan. At ito ay ipakita daw sa atin kung ano nga ba daw ang kahalagahan ng Pathfinder Plan. Objectives: to introduce basic procedures and policies relevant to the establishments and maintenance of the Pathfinder and Adventure Club to help improve the effectiveness of their club. To give a brief insight into leadership and the qualities required to be a Pathfinder and Adventure leader. Ano yung nakikita niya sa video? Araw na papuntang kanan. Ngayon, nakikita yung kulay. Iba-iba. Iba-iba ang kulay. Ngayon, bakit iba-iba? Sapagkat alam naman natin na ginawa tayo ng Panginoon ng iba-iba. May mga unique skills tayo at may mga unique na talento. Ngayon, bakit papunta sa kanan? Sabi dito, sa matinong pag nag-aaral ka naman, kapag positive o maganda, papunta dito. Pero negative, pabawas, papunta sa kaliwa. Balik. Ngayon, nakita natin papunta sa dito. So, ang ibig sabihin, nagdahatan o positibo, maganda ang naging nangyari. At bakit iba-iba ang ulan? Dahil, kahit magkakanda tayo ng pagkakagawa tayo ng practice, tayo ay nagkakaisa para sa Panginoon. Amen? Ano yung nakikita nyo? Bakit kayo nalilito kayo? Sa tingin mo, bakit? Dahil naramdaman natin na parang calling na ng Panginoon, parang narinig natin ng Panginoon, uy, baka may kailangan ka gawin. May mission ka sa mundo ito. Ano kaya ang mission na yun? Sabi dito, it only takes a spark to get a fire going. Kailangan may makita pa na tayo yung sparks. At alam niyo ba na may mga sparks na tayo? Dahil tayo ay may ubigas na at nakita natin na parang willing na tayo na matuto at gawin ang gawain bilang isang Kristiyano. Ngayon, dahil may sparks na tayo nakita, ano ang susunod na gagawin? Papaalala natin. Papainitin natin ang ating pananampalataya at papainitin natin na kailangan may mga matutunan pa tayo upang maging maganda ang gano'n ng ating pananampalataya. Ito yung mga consider bilang isang Christian. Meron tayong facilities at may mga children at ito may bibigyan staff, funds, resources, etc. Ito yung mga nilaman ng Pathfinder Plan. First, speaker conference, Pathfinder Director, register your interest and start a lab. Ito yung pag magsisimula tayo ng isang Pathfinder Plan. Pangalawa, meet with your area coordinator who will guide, assist, and support in getting a lab started. Ito yung pag magsisimula pa ng tayong lab, pero meron tayo ngayon. Taking for your church board who will authorize organization of a club and appoint director and deputy director. We start with a Pathfinder Club, meron tayo pang-apat, director, selector, executive officer, meron tayong treasurer, secretary, and chaplain. Okay. At at the Panglima Executive Committee with the recruitment and selection staff, create club constitution, plans early program, create budget, at club constitution document which outlines club name, adjective, aim, club meetings, frequency and times, membership rules, attendance rules, disciplinary policy, uniform, subs, and fees, all rules, policies pertaining to your club. So, kailangan para meron tayong rules and regulation at meron din mga nangunguna. And ito yung main requirement for staff. Baptized member of SDA Church,
good example to pathfinders in their conduct and Christian commitment. At willing tayo na mag-commit the time required to prepare and attend pathfinder meetings and activities. Kailangan pala tayo ay may willing o kumbaga bukal sa loob natin na tayo ay matuto at pumunta dito at umaten upang malaman natin kung ano nga ba ang kahalagahan at ano pa ang magiging benepisyo nito para sa atin. Ito nga yung list of staff in the Pathfinder Club. Meron na tayo ngayon, pero para malaman natin, meron tayong director, deputy assistant director, secretary, treasurer, counselor, instructors, and team leadership training. Ito yung mga job description of a club director. Sa director's job description, serves on the church board as the Pathfinder representatives, responsible for the planning of the overall calendar of events for the club, organizes regular club meetings and events, resource person for counselors and instructors who need assistance, responsible for communication with conference on a regular basis. Kumbaga siya talaga yung nakapagod ng mga mauna sa lahat. At ang deputy director natin ay hindi ako. Secretary, ito ang job description ng secretary, responsible for record keeping including conference forms and reporting, attendance, registration, and supply ordering. At ang ating secretary sa Pathfinder Club dito ay Sister Jessa. At treasurer, responsible for club finances including income from dues, fundraising, outings, kung bakit paglabas natin may mga outing, donation, uniform, payment, recording of expenditures, coordinate with church treasurer. Ito yung trabaho ng treasurer. At counselor, ang job description naman ng counselor ay leads unit of 4 to 8 or more boys, girls, closest contact with kids and parents, works with unit throughout the final programs and events, prepares unit for investiture, develops friendship and understanding with unit members. At ang counselor naman natin ay si Sister Emily. Job description of an instructor teaches specific skills or subjects such as Bible, personal growth, outdoor skills, honors or crafts, may come from church and community to assist temporarily with club, is will acquired with subject matter and matches it with club curriculum. At ang ating instructor ay si Sister Anna. So, ayan nga po yung committees. At ito yung hierarchy or yung pagkakasin ng organization charge. Organization chart, board, church board, class director, deputy director, secretary treasurer, at yun yung pagkakasin. Next. At ito naman yung mga general conference, yung mga namuna. Sila Gary Blanchard, global director, Paco Exum Award, the CEO's director, Dr. Andres J. Ranta, he's a Pathfinder director. The club inspection, once your club is up and running, registered and started a new club year, your area coordinator or conference Pathfinder director will announce at the time to inspect your club. Ayan, sa Pathfinder club natin kaya hindi tayo yung uniform. Ito yung example ng uniform natin. Nakikita niyo ba yung mga example ng uniform? Pero sa inyo sa ibang bansa, pero sa atin white, and yellow. So ayan, yung example. Sa finance naman, ito trabaho ng treasurer. Yan, club leadership. Sabi dito, leadership is influence. Pag ikaw pala ay leader, malakas ang pag-influence mo. Pero kung narinig ako na kapag leader ka daw, kailangan mag-control yung members mo. Pero mali pala yun, hindi pala kailangan control. Kundi, kailangan i-motivate mo sila. At bilang isang leader, kailangan ikaw ay maging magandang ehemplo. Kailangan makita nila kung paano ka kumikilos. Kasi once ikaw ay leader, tinitignan ka ng mga member mo. Sabi ni John C. Maxwell, leadership means you have people who follow you, otherwise you're just out taking a walk. A leader is a person with a magnet in his heart and a compass in his head.
kailangan talaga is makonect tayo sa mga miyembro natin. Ultimate goal of a kind leader, sabi dito, he who cooperates with the divine purpose of imparting to the youth a knowledge of God and molding the character into harmony with his thus high and noble work. He awakens a desire to reach God's ideal. He presents an education that is as high as heaven and as broad as the universe. Kumbaga, pag ikaw ay naging leader, hindi mo talaga kakayanin ng mag-isa yan. Kailangan mo rin ang connect sa itaas, sa Panginoon. Sapagkat, bibigyan ka niya ng knowledge o wisdom para mas malaman mo kung paano mo susunggaban ng mga plano o susunggaban ng mga misyon. Ito nga daw yung qualities ng pagiging pathfinder leader. Kailangan ko ay intelligent, honest, creative, confident, driven, and courageous. Pagkakabuo, leader, isang leader. Why do you want to be a pathfinder mentor or leader? Meron tayong vision at meron tayong mission. Pag tayo naging leader, nakikita natin yung ano yung dapat natin gagawin at ano nga ba yung mission, paano natin ito makakayanan. At ito, pag ikaw pa ay leader, kailangan ay centered on Christ. Ang Panginoon ay nasa puso mo, siya ang nasa gitna ng iyong pag-isip. Love children, kailangan ay magmamahal tayo sa mga kabataan, able to master emotions. Mahirap ito, pero makakaya natin ito kung tayo ay magtutulungan at magkakisa. At kailangan din natin ang connection. Dahil hindi natin mabago ang ating characteristic pag hindi tayo nagkakaroon ng connection sa bawat isa. Love the outdoors, may gusto tayong gumawa ng mga aktibidad sa labas o mga camping, have purity, keep commitments, have a commanding personality, at may release cooperation. Understand the characteristic of junior youth. Kailangan meron tayong patient, kasi alam natin ng mga bata ay mag-islaw, minsan hindi tayo pinapakinggan, so kailangan talaga natin ng patient. At meron silang able to delegate responsibility and authority, creative and resourceful, maintenance pleasant, master diversified skills, organized now, and optimistic and enthusiastic, masigasig at have a sense of humor. Kailangan hindi ka lagi seryoso. Kailangan may sense of humor natin. So ito yung leadership styles, yung tinuro na sa atin ng pastor, yung out-of-text decision, yung nag-develop na yung age natin at personality natin. So nalaman na natin yan nakasal kasi ito tayo ng pastor. Yung mission leader is a spiritual person. A spiritual leader makes Jesus. This only as a leader becomes a spiritual worker can be for leadership deliver the spiritual impact so important to success. Kung baga kung ikaw talaga yung leader, kailangan makikita sa atin si Kristo. Kung baga nakikita sa atin yung kabutihan at pagiging kindness. When a leader is too busy to spend time with God and His Word every day, he is a busier than heaven, even intended very. A true Christian leader, let every man be quick to listen but slow to use his tongue and slow to use his temper. So yun yung pagkasabi ko kanina na kung ikaw ay isang leader or true Christian leader, kailangan mas ginagamit mo ang pakikinig. Kaysa sa pagpapagsalita, kailangan natin kontrolin yung mga nilalabas natin sapagkat mabilis masaktan ang karamihan at ang nakalimutan. Not to pretend to be mere machines run by another man's mind, the servant of the Lord says, God has given us ability. Binibigyan daw tayo ng Panginoon ng kakalahan to think and to act, mag-isip at kumilos. And it is by acting with carefulness, looking to Him for wisdom, that you will become capable of bearing burdens. A leader must be making promises. He cannot fulfill is a faithful. Every leader must be careful to guard against. So kailangan tayo ay maging careful sa mga ginagawa at sa mga decision natin.
afraid to admit. Kaya hindi na tayo matatakot na mag-admit sa mga bagay. We all make mistakes in all kinds of ways. Nagkakamali din naman tayo, pero pag sa kamali na yun, tayo ay nalilito. A leader must give others a second chance. So, bilang isang leader, kailangan marunong ka rin magbigay ng second chance. Kasi pag ang tao ay nagkamali, hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo nagkamali. At a true leader says, ang totoong leader ay nagsasabi na, let's go! Never say, you go, sige mo na ka na, hindi ka na leader. Kailangan, sige, tara, punta na tayo. Kasi may mga hindi na ako nakikita tayo sa school. Siya yung leader, sige mo na kayo. I think 5 recommended leadership traits. Face challenges, hinaharap yung mga challenge, build trust, be authentic, earn respect, be authentic, maging totoo, earn respect, kailangan yung respect ng iba, at stay curious. Leadership is about empathy. It is about having the ability to relate and connect with people for the purpose of inspiring and empowering their lives. So leadership is all about how to empower them. Kung paano mo sila ma-motivate at mabibigyan mo sila ng lakas na gawin ang isang bagay. Hindi ito pagiging manipulate sa kapwa. Hindi ito pagiging tungkol sa pag-control sa mga kasamahan mo. Yung verses for the thunder leaders, sa anumang bagay ay hindi kami nagbigay ng katisura upang hindi mapulaan ang gawin ng paglilingkod. Sa halip, sa lahat ng bagay ay ipinakilala namin ang aming sarili bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ito ay maging sa maraming pagbabata, kabansahan, pangailangan at kagipitan, maging sa pagharukit sa amin, pagkakabilango, alaman, pagtitis, kabutihan, at maging sa pamamagitan ng banal na espiritu at walang pakungaring pag-ibig. Ipinapakilala namin kami ay mga tagapaglingkod. Ipinapakilala namin na ito sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng sandata ng katuwiran sa kanan at kaliwang kamay, maging sa kalanganan at walang karangalan, maging sa masamang unang lingkod, kahit sasabihin, hindi kami kilala, bagaman kilala. So, ayan, ito nga po yung verse for the thunder leaders. 2 Corinthians 6:3-10. Ang hinahan tulad dito ay si Jesus Christ. Kumbaga, ang kailangan natin makita ay si Jesus Christ. Makikita sa sarili natin. Sapagkat siya ang image natin. So, ayan, ang pagiging fighter leader ay patungkol sa pag-good kindness. Pagiging mabuti sa kapwa. Sapagkat ang si Jesu Cristo ay nandito, kahit siya ay inuusin, siya pa rin ay naging mabuti sa kanyang kapwa. So, ano pong pagiging patungkol sa pagiging leader? Maraming salamat.